Ang huling chapter ng ating kwento. Awang labi lang ako habang nakikinig sa lahat ng confession ni Shechor sa akin. Hindi ako halos makapaniwala sa mga ipinagtapat niya sa akin. Sabi niya, simula pa lang daw nung bata pa kami, ako naman talaga ang pinuprotektahan niya at hindi si Sofia. Sa rason na hindi niya masabi sa akin dahil hindi daw siya ang karapat dapat na magsabi sa akin sa kung bakit. Tungkol daw sa tunay kong pagkatao na hindi niya maamin. Aminado ako, naging kuryoso ako dahil bago inatake ang ama ko sa puso. May sasabihin sana ito sa akin na hindi nito nasabi. Ang alam ko na tungkol sa akin ang gustong sabihin ng ama ko. Sunod-sunod ang kwento ni Shechor hanggang sa nangyaring disgrasya ni Sofia, ang guilt na naramdaman niya kaya hindi niya ako nagawang damayan. Hindi naman daw ako ang sinisisi niya kundi ang sarili niya. Nagpatuloy pa siya. Ang nangyari sa kanya noon kaya hindi niya ako magawang galawin sa 5 taon na mag-asawa kami. Hanggang sa kung kailan plano na niyang ayusin ang pagsasama namin at iparamdam sa akin na mahal niya ako, saka naman bumalik si Sofia at binablackmail siya nito. He chose Sofia para sa kaligtasan daw naming dalawa ni Shania, para daw maging tahimik ang buhay namin ni Shania. At hindi daw niya sinasadya na makalimutan kami, nakalimutan si Shania. May ginawa daw sa kanya si Sofia kaya niya nakalimutan ang anak namin. Hindi daw niya kagustuhan ang talikuran ng anak namin. Tulong-luha siya habang sinasabi ang lahat ng ito sa akin. Ang kanyang titig ay nagsumamo sa akin. Pagkatapos niyang magkwento, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Hindi ko din alam kung dapat ko ba siyang paniwalaan kung ang mga sinasabi niya ay sadyang hindi kapapaniwala at parang bahagi lamang ng kanyang imahinasyon. Nakatitig muna ako sa kanya saka ako napailing. Sunod-sunod. Hindi ka paniwala ang sinabi niya. Sophie please, maniwala ka baby. Lahat ng sinabi ko sa iyo ay totoo. Mahal kita, Sophie. Aniya, sa nagsumamong titig. Hinalma ko muna ang sarili ko bago ako magsalita. Buong akala mo ba talaga maloloko mo ako, Shechor? Alam mo ba na ang mga sinasabi mo ay sa nobela lamang nangyayari at hindi sa totoong buhay? Ewan ko sa'yo Shechor, bakit hindi mo nalang aminin sa akin ang totoo? Na si Sofia naman talaga ang mahal mo at ngayon, gusto mong bumalik sa buhay namin ng mga anak mo dahil sa naghiwalay na kayo ni Sofia. Bakit Shechor? Ayaw ka na ba niyang pakasalan? Sabihin mo na lang kasi ang totoo, huwag ka nang gumawa-gawa pa ng kwento. Nanggagalaiti kong sabi, nanlilisik ang titig ko sa kanya. Pero totoo ang lahat ng sinabi ko Sophie. Maniwala ka sa akin. Pamimilit niya. Sinasabi ng mga mata niya na kailangan ko siyang paniwalaan. Napabuntong hininga akong nakatitig sa kanya. Ewan ko. Nailing kong sabi. Hindi ko alam Shechor. Tinalikuran ko siya pagkatapos ko itong sabihin. Pero hinawakan niya ang kamay ko. Sophie, please, nagsumamo ang titig niya sa akin. Gulong-gulo ang isip ko ngayon, Shechor. Kailangan ko muna ng kunting panahon. Pabayaan mo muna ko, ani ko sa kanya. Kumawala ako mula sa pagkakahawak niya sa akin. At tuluyan ko siyang iniwan, pumasok na ako sa bahay. Saka palang napatulo ang luha ko nang nakapasok na ako sa loob ng bahay. Mommy, mabilis kong pinunasan ang luha ko nang narinig ko ang boses ni Shania. Sweetheart, natapos mo na ba ang assignment mo? Nakangiti kong tanong sa anak ko. Pinasaya ko ang boses ko. Ayaw kong iisipin niya na nag-away na naman kaming dalawa ng ama niya. Oo, nasaan na po si Daddy? Panipik. Umalis na. Hindi siya nagsasalita at nakatitig lang siya sa akin. Hinintay ko na magsasalita siya at hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan habang hinihintay ang sasabihin ng anak ko. Mommy, hindi mo na ba love si Daddy? Napalunok ako sa tanong ni Shania. Hindi ko inaasahan na itatanong niya ito sa akin. Napabuntong hininga na naman ako. Shania, hindi naman ito tungkol sa kung mahal ko pa ang daddy mo. It's something na sa ngayon, hindi mo maintindihan. Your dad has always a special place in my heart. Inalagaan ko yun mula pa nung mga bata kami. Pero hindi sapat sa kung gaano ko man kamahal ang daddy mo para maging masaya kaming dalawa. Napaskwat ako para pantayan ang anak ko. I'm sorry kung hindi mo maintindihan sa ngayon, pero balang araw, maintindihan mo din ang ibig kong sabihin, Shania. Alam kong bata pa ako at hindi ko nga siguro maintindihan, pero bakit kailangan pang maging komplikado ang lahat mommy?
Bakit hindi na lang kayo magkabalikan ni Daddy kung mahal nyo naman ang isa't isa? Bakit hindi na lang katulad ko? Mahal ko si Daddy, gusto ko siyang makasama kaya kahit hindi ko maintindihan ang mga sinasabi niya pero pinatawad ko siya, hindi naman kasi ako nakikinig sa isip ko, nakikinig ako sa puso ko. Pag ipinikit ko ang mga mata ko, sinasabi ng puso't isip ko na mahal ako ni Daddy, na hindi niya sinasadya na kalimutan ako, nakawawa din siya dahil kailangan din niya ako. Minsan, ayaw ko nang lumaki kasi ang komplikado niyong matatatanda. Napaawang ang labi ko sa sinabi ng anak ko. Hindi ko inaasahan na marinig ko ito sa kanya. Mahal ko kayo Mommy. Mahal ko din si Daddy. Gusto ko sanang hilingin sa'yo na kung may pag-asa pa, please po, gusto kong maging completed tayo. Gusto ko pong kasama ang Mommy at Daddy ko. Napalunok ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko kay Shania. Kaya nakatitig lang ako sa anak ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko Marcus. Gusto kong maniwala kay Shachar, pero hindi talaga kapanipaniwala ang lahat ng sinabi niya sa akin. Gusto ko siyang patawarin at tanggapin muli sa buhay ko, pero natatakot ako. Natatakot ako na masaktan muli. Natatakot ako na masaktan muli ang mga anak ko. Hindi mo mapigilan sabi kay Marcus. Nasabi ko na rin sa kanya ang lahat ng ipinagtapat ni Shachar sa akin. Nandito kami sa loob ng opisina ko. Si Shania alam kong gustong-gusto niyang makasama ang ama, pero alam kong hindi madali iyon, dahil nandyan si Sofia. Pero alam mo ba nagigilty ako dahil pakiramdam ko, ako ang maging dahilan para hindi matupad ang pangarap ng anak ko na isang kompletong pamilya dahil sa natatakot ako. Frustrated kong sabi kay Marcus, bigong-bigo ang pakiramdam ko. Natatakot ako, Marcus. Gusto kong maging masaya. Gusto kong maging masaya ang mga anak ko pero natatakot ako sa maging kahihinatnan kung susubukan ko muli. Nakakatitig lang sa akin si Marcus. Hindi ko maintindihan ang klase ng titig niya sa akin. Lahat ng sinabi ng husband mo ay totoo, aniya kalaunan na nagpanganga sa akin. Ano? Kunot-nuo ako. Bakit mo naman nasabi? Katahimikan muna bago siya nagsimulang magkwento. At kung hindi ka panipaniwala ang sinabi ni Shachar, mas lalo naman hindi ka panipaniwala ang sa kanya. Kapatid ko daw siya. Purchased baby daw kaming dalawa at binili lang daw ako ng kinilala kong mga magulang para maging donor ni Sofia balang araw. Ito ba ang ibig sabihin ni Shachar na pinuprotektahan niya ako? Alam na ni Shachar sa simula pa lang. Patuloy ang kwento niya, sinabi niya ang nangyari sa ina namin. Kung bakit naging magkamukha kami ni Sofia. Ang paghahanap niya sa akin. Lahat-lahat. May mga pangalan ang binanggit na hindi ko kilala pero natugma naman ang kwento siya sa kwento ni Shachar. At pati na ang nangyayari sa ate ni Shachar ay natugma din naman, nakidnap talaga ang ate ni Shachar noon, iniligtas ito ng asawa nito pero ito naman ang naging dahilan kaya napahamak ang asawa nito. Masaya na ngayon ang ate ni Shachar na naninirahan sa isang isla. Marami sinabi sa akin si Marcus. At naninikip ng sobra ang dibdib ko sa mga sinabi niya. Hindi totoo ang sinabi mo. Pati ba naman ikaw Marcus? Sabihin mo nga sa akin, nakipagsabuatan ba sa'yo si Shachar para lokohin ako? Hindi ko mapigilan sambit, tulong luha ako. Hindi ako nakipagsabuatan sa kahit sino, Sophie. Lahat ng sinasabi ko sa'yo ay totoo, layan ang buong katotohanan. Hindi kayang tanggapin ng puso't isip ko ang sinabi niya. I'm almost 30 years old at ngayon ko lang malaman kung totoo man ang sinabi niya na ang buhay ko ay isang malaking kasinunggalingan. Ang kinilala kong pamilya, mga magulang at kakambal ay hindi ko tunay na pamilya. Na isang malaking kalokohan ang buhay ko. No, hindi, napailing ako. Hindi totoo ang sinabi mo Marcus. Tunay kong mga magulang ang kinalakihan kong mga magulang, kakambal ko si Sofia. Hindi ako dapat nagtiwala sa'yo, hindi ako dapat naniwala sa'yo. Hindi naman kita kilala eh. Puno ng sakit at galit ang tinig ko. Totoo lahat ng sinabi ko sa'yo, Sophie. And you need to believe me. Alam kong ramdam mo ang kakaibang traito ng mga magulang mo sa'yo. Aminin mo sa sarili mo na hindi naman talaga anak ang traito nila sa'yo, Sophie. Na hindi ka naman talaga kailanman naging pantay kay Sofia sa paningin nila. Dahil hindi ka nila anak. Hindi, napataas na ang boses niya. Kaya mas lalo akong napaiyak. Ang sakit ng mga sinasabi niya dahil totoo naman.
Napabuntong hininga siya para kalmayan ang sarili. I'm sorry kung napagtaasan kita ng boses. Alam kong masakit pero kailangan mong tanggapin ang katotohanan ito. At wala na tayong panahon, you need to know everything para mas agaw ko na ang plano ko. You don't have enough time to get emotional, Sophie. I'm sorry pero kailangan na natin gumawa ng paraan bago pa mapahamak hindi lang ikaw kundi pati na ang mga anak mo. Pagkatapos nito, pag masigurado kung wala ng panganib sa iyo at sa mga anak mo, hindi na ako magpapakita sa iyo kung iyan ang gusto mo. Pero sa ngayon, kailangan mong maniwala at magtiwala sa amin ng asawa mo. Dahil aayusin namin ang lahat at sisiguraduhin kung magbabayad ang dapat magbayad. Hanggang ngayon, hindi mawala-wala sa isip ko ang ipinagtapat ni Marcus sa akin. Aminado ako na nahihirapan pa rin akong tanggapin lahat ng ipinagtapat niya sa akin. Hindi madaling tanggapin ang katotohanan na ang buhay ko ay isang malaking kasinunggalingan, na lahat ng pinaniwalaan ko tungkol sa akin ay puro kasinunggalingan lamang. Masakit tanggapin ang lahat, hindi madali. Ramdam ko naman na hindi talaga ako mahal ng mga magulang ko, na napaka-unfair nila sa akin, pero kailanman, hindi ko inisip na baka hindi ko sila tunay na mga magulang. Pero kahit masakit, kailangan kong isang tabi muna ito, tulad ng sabi ni Marcus sa akin. Kaya nakipagtulungan ako kay Marcus, gusto kong magpatianod sa kung ano ang plano niya. Panahon na para pagbayaran nila ang ginawa nila sa pamilya ko. Gusto kong kausapin ang kinilala kong ina at kakambal, madami akong gustong malaman sa kanila, gusto ko silang sumbatan, ilabas lahat ng hinanakit ko sa kanila pero sabi ni Marcus sa akin, hintayin ko daw ang signal niya bago ko gawin ito. May kailangan muna daw siyang gawin. Sa wakas, tulog na rin si Aahan, kaya maingat ko itong inilagay sa crib nito. Nasa bahay lang kami kasi wala ako sa mabuting mood kanina na pumunta sa clubhouse, hindi ako halos nakatulog kagabi dahil sa kakaisip sa mga nalalaman ko. Kami lang dalawa ni Aahan ang nandito, nasa paaralan si Shania at nagbabantay naman dito si Lindia. Umupo ako sa kama at nakatingin na naman ako sa kawalan, habang malalim ang iniisip ko. Maya-maya, nanlaki ang mga mata ko nang bumukas ang pinto at iniluwa doon ang lalaking hindi ko inaasahan makikita ko. What are you doing here? Agad kong sabi kay Shachar, napatayo pa ako. Pasensya na, hindi kasi nakalock ang pinto kaya pumasok na ako. Wala din sumasagot sa akin nang tinawag ko ang pangalan mo. Gusto ko lang makita si Aahan. Pinuntahan ko kayo sa clubhouse pero hindi ka daw pumapasok. Sunod-sunod na paliwanag ni Shachar sa akin. Natutulog si Aahan, hindi ka dapat pumupunta dito. Makakaalis ka na, balikan mo na lang si Aahan mamaya. Walang galit ang boses ko pero kasing lamig ng yelo ang tinig ko. Kailangan na niyang umalis kasi hindi ko alam kung paano siya harapin. Malakas ang T*** ng puso ko. Aminado ako na kahit masama pa rin ang loob ko sa kanya ay nabawasan na ang galit ko. Hindi nga siguro ganun katigas ang puso ko para sa kanya. I'm sorry, pero pwede ko bang makita si Aahan kahit tulog? Hindi na ako nagreklamo at hinayaan ko siyang pumasok. Agad naman siyang lumapit sa crib ni Aahan at pinagmamasdan ng anak naming lalaki. Huwag kang magtatagal, ayaw kong malaman pa ni Sofia na pumupunta ka dito. Baka awayin na naman ako ng girlfriend mo, hindi ko mapigilan sambit. Hindi ko girlfriend si Sofia, hindi ko naalala na niligawan ko siya. Siya lang ang nagpakilala sa akin bilang girlfriend ko, pagtatanggol naman niya sa sarili. At tuwang-tuwa ka naman, Pataray kong sabi. Napatitig siya sa akin. Tinaasan ko siya ng kilay para maitago ang katotohanan na napakalakas talaga ng titibok ng puso ko. Mukhang wala sa plano niya ang umalis kaya napagpasyahan ko na ako na lang ang aalis. Hahayaan ko muna siya dito. Pero dahil sa disoriented ako kaya hindi ko napansin ang ilang laruan ni Aahan na nakakalat sa sahig, naapakan ko ito at matutamba na sana, pero mabilis akong nahawakan ni Shachar. Nagkatingin kaming dalawa ng ilang segundo. Hindi ko kayang ipaliwanag ang pangungulila na nakikita ko sa mga mata niya. Hindi ko napaghandaan ang susunod niyang gagawin, mabilis niyang iniyakap ang braso niya sa baywang ko. Bitiwan mo nga ako, pag-alit kong sabi sa kanya. Pinilit kong kumawala mula sa kanya pero hindi ko ito magawa. Maliban sa mas malakas siya kaysa sa akin. Para din akong nanghina dahil naramdaman ko muli ang init ng katawan niya. Naramdaman ko ang pangungulila ko sa kanya.
I miss you, Sophie. Tanging sinabi niya na nagdulot ng libo-libong boltahe ng kuryente sa loob ng katawan ko. Hindi na naman ako makapag-react sa sinabi niya. Tinalo na naman ako ng tunay na damdamin ko sa kanya. Please give me a chance. Give us a change to start again. Alam kong mahal mo pa rin ako. Pagbigyan naman natin ang isa't isa ngayon. Hindi ko siya magawang sagutin, napalunok ako. Tama naman kasi siya, mahal na mahal ko pa rin siya. Love you, Sophie. I always love you, baby, pabulong niyang sabi na nagdulot ng masarap na kilabot sa akin. Tila may kuryenteng gumapang sa loob ng katawan ko. At nabuhay na naman muli ang matinding sensasyon na naramdaman ko sa kanya. His arms tightened around my waist. It felt good. So good. Shachar turned me to face him. Our eyes met. My arms seemed to have a mind of their own and suddenly wrapped around Shachar's neck. It was so hard to fight my feelings in this moment. Our faces were barely a hand's width apart. We were staring at each other. I miss him too. I can't deny the fact that I'm still love him. Sophie, bulong ni Shachar habang masuyo niyang hinahaplos ang aking likod. I shut my eyes, overwhelmed by the pleasure his touch ignited. My body was on fire as Shachar's hand slid to my stomach, his fingers kneading it slowly, deliberately. I beat down on my lower lip, trying to suppress the wave of sensations crashing through me. His touch sent electric shivers straight to my core, leaving me aching and drenched with need. It wasn't enough. I craved more, so much more. Shachar. Mahinang sambit ko sa pangalan niya na may kasamang ungol. Oh Sophie, I can't remember the time that I didn't love you, baby. I'm sorry for hurting you. Please, hayaan mo akong bumawi sa'yo, mahal ko. Sunod-sunod niyang sabi kahit paus na yung boses niya. Ang dalawa niyang kamay ay hinihimas at minamasahe na ang aking katawan. Pataas na pataas hanggang umabot ang kamay niya sa mayayaman kong dibdib. Masyado umaalipin sa akin ngayon ang pagnanasa na naramdaman. Kay tagal na, at kay tagal akong nasasabik kay Shachar. 4:00 at maya-maya lang, uuwi na ang anak namin na si Shania. Shachar, gising ko kay Shachar. Kailangan na niyang gumising, baka makita pa siya ng anak ni Shania na nakahiga dito sa kama namin ng anak ko, at hubot-hubad pa siya. Umungol muna siya bago niya ibinuka ang mga mata niya. Baby, bakit? Anong bakit? Bumangon ka na, magbihis ka. Baka maabutin ka pa ni Shania, pagalit kong sabi. Hindi na siya nagsasalita. Ginawa niya agad ang sinabi ko. Napalingon ako. Bigla akong nakaramdam ng ilang dahil wala siyang kahit isang saplot sa katawan niya. You don't have to look away, baby. Naalala mo na ba ang ginawa nating dalawa kanina? Aniya, may halong panunukso. Tumigil ka, Shachar, bilasan mong magbihis. Baka maabutin ka pa ni Shania, pataray kong sabi sa kanya. Pagkatapos niyang magbihis, kinuha niya mula sa akin si Aahan. Agad naman lumapit sa kanya ang anak na lalaki kaya ibinigay ko na lang sa kanya si Aahan. Nagpasiuna na ako sa paghakbang sa kanya. Pagbaba ko, dumiretso ako sa kusina para makapagluto na ako ng hapunan namin. Pero napatigil ako sa ginagawa ko nang biglang lumakas ang kabog ng puso ko, para akong kinakabahan na hindi ko maintindihan. Sunod-sunod ang paglanghap ko ng hangin para kalmayan ang sarili ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin umuwi sina Lindia at Shania. Maya-maya, napagpasyahan kong uminom muna ng tubig pero nabitawan ko ang baso na hawak ko. Ramdam na ramdam ko ang panginginig ko dahil sa kabang naramdaman ko. Anong nangyari? Tanong ni Shachar sa akin, napapante siya dito sa kusina, karga niya si Aahan. Hindi pa ba dumating sina Lindia at Shania? Tanong ko sa kanya. Baka naman kasi dumating na ang mga ito, hindi ko lang napansin. Wala pa, napatayo ako, at hinayaan ko ang basag na piraso ng baso, kinuha ko ang cellphone ko, idinayal ko muli ang number ni Lindia pero tulad kanina, hindi na naman ako sinagot nito. Nanlulumo ako na ibinaba ang cellphone. Bakit? May problema ba? Hindi ko makontak si Lindia, kanina pa dapat nandito silang dalawa ni Shania. Hindi ko mapigilan. Mas lalong lumakas ang kabang naramdaman ko. Habol ko na halos ang hininga ko. Maya-maya lang, narinig ko na tumunog ang cellphone ko.
Agad ko itong kinuha, umaasa ako na si Lindy ang nag-text sa akin. Pero galing sa ibang numero ang nag-text sa akin at nabitawan ko ang cellphone ko sa nabasa ko. Ang mensahe na natanggap ko ay nagsasabing nasa kanya daw ang 4 na tao, si Shania, si Lindia, si Lester. Magkatulad kasi ng paaralan sina Lester at Shania at kasama ito lagi nina Lindia at si Gemma. Ito ang ina ni Lester na nagkataon na dinaanan ang anak sa paaralan. Marunong si Lindia magmaneho, ibinili ko ito ng sariling kotse nito para hindi sila mahihirapan ni Shania sa pag-commute. Hindi naman kasi malapit ang paaralan ng anak ko, kailangan nilang sumakay ng bus. Nagkataon na magkasama ang 4 sa isang kotse nang anabangan sila at kinidnap. Hindi ko kilala kung sino ang kumidnap sa anak ko. Pero mailigtas ko lang daw ang anak ko pati na ang mga kasama nito kapalit ang isang tao, at ito ay ang kapatid ni Shechor na si Sandy. At hindi ko daw ito pwedeng ipagsabi sa kahit sino maliban kay Shechor at pasekreto daw namin dalhin si Sandy kapalit ng anak ko at ng mga kasama nito. Hindi ko alam ang gagawin ko, pareho naming hindi alam ni Shechor kung ano ang gagawin. Hindi namin pwedeng pabayaan na lang ang anak namin at ang mga kasama nito, pero hindi namin pwedeng isakripisyo na lang ang buhay ng ate ni Shechor. Sabi si Shechor sa akin, si Lorenzo daw ang may kagagawan nito at kasabwat nito sina Sofia at ang ina nito. Sinubukan namin puntahan si Sofia at ang ina nito, pero nakaalis na pala ang dalawa. Mukhang nalaman na ng dalawa na bumalik na ang alaala ni Shechor at hindi na nila magamit ito sa mga plano nila, kaya ginamit na nila ang anak ko. Napakawalang hiya nila. Kahit hindi nila totoong kadugo ang anak ko pero ang sama nila na idinamay pa nila ang isang inosenteng bata. Hindi ko napaghandaan ang gagawin nila. Hindi ko kasi lubos akalain na umabot ang kasamaan nila sa ganito. Napakasama nila at ngayon hindi na lang sama ng loob ang naramdaman ko para sa kanila kundi pagkapuot. At wala akong gustong gawin kundi ang makaganti sa kanila. Makaganti sa lahat ng ginawa nila sa akin. Ginawa namin ni Shechor ang gustong gawin ng taong kumidnap sa amin. Mula sa isla, kinuha namin ni Shechor ang kapatid niyang si Sandy para maging kapalit ng mga kinidnap ni Lorenzo at pumunta kaming dalawa ni Shechor sa lugar na sinasabi ni Lorenzo sa amin. Isang pantala ng lugar na sinasabi ni Lorenzo sa amin, at gabi na rin ang meeting time. Sobrang lakas ng kaba naming dalawa ni Shechor habang naghihintay kami na dumating ang katatagpuin namin. Pinagitnaan naming dalawa ni Shechor si Sandy, itinali naming dalawa ni Shechor ang magkabilang kamay nito sa likod nito para hindi ito makawala sa aming dalawa. Nakahawak naman kaming dalawa ni Shechor sa magkabilang braso nito. Hindi ito nagsasalita. Kasalukuyan kaming naghihintay ni Shechor sa mga katatagpuin namin. Hanggang sa dumating ang isang yate at maya-maya, bumaba dito ang 3 tao. Ang sinasabi ni Shechor sa akin na si Lorenzo, si Sofia at nanay nito na kasing sama nito. Hawak naming dalawa ni Shechor ang ate niya, at napaharap namin sina Lorenzo, Sophie at ang ina niya, nakangisi sila sa amin. Mabuti naman at sumunod kayo sa usapan, ani ni Lorenzo. Dinala namin sayo ang kapatid ko. Nasaan na ang anak namin at ang iba pa? Tanong ni Shechor kay Lorenzo. Relax, sumusunod ako sa usapan. Kailangan mo munang ibigay sa akin si Faith bago ko ibigay sa iyo ang mga kapalit sa kanya, si Lorenzo. Hindi lang talaga nagsasalita ang kapatid ni Shechor. Hindi namin ibibigay sa iyo ang kapatid ko, pag hindi mo pakakawalan ngayon din ang anak namin at ang mga kasama niya. Imbes sagot ni Lorenzo ang marinig namin, isang malakas na tawa mula kay Sofia ang sumagot sa amin. Alam nyo sumusobra kayo sa tapang pero ang tanga nyo naman. Gusto ko kayong hanggan sa pagpunta nyo dito na kayo lang ang tanga-tanga nyo talaga. Natatawang sabi ni Sofia, hindi kami ang tanga, ikaw ang tanga. Kasi pinaniwala mo ang sarili mo na mahal ka ni na Gray at Shechor pero ang totoo pala, walang magmamahal sa'yo kasi isa kang demonyo, hindi ka kaibig-ibig. Ani ko naman kay Sofia. Nabura ang tawa niya at nanlilisik ang titig niya sa akin. Nginisihan ko siya. Look who's talking. Mang-aagaw. Inagaw mo na si Gray sa akin noon. Inagaw mo pa si Shechor sa akin ngayon. Ako naman talaga ang mahal nila pareho, kung hindi lang ako na disgrasya at nalayo sa kanila baka nagkasiraan na silang dalawa dahil pinag-aagawan na nila ako. Ako ang mahal nilang dalawa, pareho lang silang inagaw mula sa akin. At hindi ako papayag na walang matira sa akin.
Correction Sofia, hindi mo kami pagmamay-ari para sabihin mong inagaw kami mula sa'yo. At saka, impossible naman yata ang sinasabi mo na pag-aagawan ka naming dalawa ni Gray, hindi ko kailanman, naalala na minahal ka naming dalawa na tulad sa iniisip mo. I don't love you. My cousin didn't love you the way you think it is. Wake up Sofia, si Shachar. Mas lalong nanlilisik ang titig ni Sofia sa amin. Mga walang hiya kayo. Ang tatapang nyo. Kayo lang naman dalawa ang dahilan kaya nadisgrasya ako. Kayo ang dahilan sa lahat ng kamalasan ko. At igaganti ko ang sarili ko laban sa inyo. Galit na sabi nito. Kami ang dahilan. Ikaw ang dahilan kaya nadisgrasya ka. Alam mong lasing ka. Alam mong hindi ka pa ganun kagaling magmaneho pero anong ginawa mo sa pilitan mong kinuha ang susi ng kotseng dinala mo? Correction, hindi pala sa pilitan, talagang inihanda muna ito. May ideya ka na sa mangyayari. Alam mo naman na may ibang nagugustuhan si Gray at inakala mo na ako ang nagugustuhan ni Gray. Gusto mong lumabas na biktima, at paniwalain ang lahat ng nakakilala sa atin na pinagtaksilan kita, na inagaw ko si Gray mula sa'yo. Kaya nga pinopost mo agad online gamit ang fake account ang picture naming dalawa ni Gray na magkayakap dahil gusto mong isipin ng lahat na malandi ako. Hindi mo man lang ako tinanong kung bakit magkayakap kami ni Gray. Alam mong susundan ka ni Gray. Ang plano mo lang naman ay magkukunwari kang muntikan madisgrasya, majaygiti si Gray, sasamantalahin mo ito para ikaw na lang ang mahalin niya, gagamitin mo ito pati na ang sakit mo sa puso. Tulad nung ginawa mo para mapilitan mangako si Gray sa'yo na pakakasalan kapag dating ng panahon. Sakit ka lagi sa ulo ni Gray, kinokontrol mo siya gamit ang sakit mo dahil ang totoo, ayaw naman talaga niya sa'yo. Pero ang hindi mo napaghandaan ay nawalan bigla ng brake ang kotse at hindi mo alam ang gagawin. Mahabang sabi niya dito, matalim ang titig niya dito. Akala mo ba talaga na hindi namin malalaman ang tunay mong plano noon? Kaya ka nadisgrasya dahil nasira ang brake ng kotse at siguro ikaw din ang may kagagawan dahil sa hindi ka marunong magmaneho. Kasalanan mo ang nangyari sa'yo at wag mong isisisi sa amin, tanggapin mo na lang ang katotohanan na hindi ka talaga ni minahal ni Gray at Shachar. Hindi ka kaibig-ibig, Sofia. Walang lalaking nagmamahal sa'yo, peke ka kasi. Yang hitsura, yang gandang taglay mo, hindi naman sa'yo yan. Kinopya lang yan mula sa akin. Isa ka lang peke. Halos patayin na siya sa titig ni Sofia. Walang hiya ka. Galit na sambit nito. Tumigil mo Sophie, napaka-ungrateful mo talaga. Kami ng asawa ko ang nagpalaki sa'yo. Hindi ka magiging ganyan kung hindi sa aming dalawa ng asawa ko. Ang ina ni Sofia, isa ka lang basura na pinulot namin. Ungrateful. Ikaw mismo ang pumatay sa ina ko. Hindi ang Lorenzo na yan ang pumatay sa ina ko kundi ikaw. Buhay ng ina ko ang kinuha mo, at walang kabayaran iyon. Isa pa, hindi lang buhay ng ina ko ang kinuha nyo, pati na ang pera niya. Gumawa kayo ng paraan para makuha ang pera niya na nagkakahalaga ng milyon. Diba, ang pera ng ina ko ang dahilan kaya nakabangon muli ang bumabagsak nyo ng negosyo. Sa madaling salita, yumaman kayo dahil sa pera ng ina ko. Kung anong yaman meron kayo, akin dapat ang mga iyan at hindi sa inyo. Huwag kang ang gumawa-gawa ng kwento, babae ka. Galit na sabi nito. Gumawa ng kwento. Nabasa ko lahat ng iyan sa confession diary ni Daddy. Nakuha ito ng stepmother ko, yung second wife ni Daddy na akala ko walang pakialam sa akin pero meron pala. Nabasa niya ang confession diary ng asawa mo, tumakas siya at dinala niya ang diary. Kailangan niyang magtago kaya hindi niya ito nalbigay sa akin. Nung isang araw pa niya naibigay sa akin. Ang kapal talaga ang mukha nyo. Wala akong pakialam kahit anong sasabihin mo. Tanga pa rin kayong dalawa ni Shachar. Ang lakas ng loob nyo na pumunta dito na kayo lang, naniwala naman kayo sa sinabi namin na wala kaming mga tauhan na isasama. Ang tatanggan nyo talaga, sumenya si Sofia at lumabas ang maraming tauhan ng grupo nila na nakatago pala sa iba't ibang bahagi ng barko. Binuksan ng tauhan ang pinto ng parang bodega ng barko, at mula doon lumabas ang 4 na taong kinidnap nito. Pero ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang hinablot ni Sofia si Shania at itinutok nito ang baril sa anak ko. Bitawan mo ang anak ko, galit na sabi ko kay Sofia. Mommy, si Shania, Daddy, sweetheart, huwag kang matakot, nandito kami ng mommy.
Ililigtas ka namin. Napatawa naman si Sofia sa sinabi ni Shachar. Paano nyo iligtas ang anak nyo, dalawa lang kayo? Ang tatapang nyo talaga. Bitawan mo si Shania. Bitawan mo si Shania, impakta ka. Ani ni Lester, matapang pa rin ito kahit na may mga baril na nakatutok sa mga ito. Tumigil ka bata, ikaw ang uunahin ko dyan. Huwag ka nang magsalita anak. Si Gemma sa anak. Huwag mo silang idamay dito, pakawalan mo sila. Ani ko, pakawalan. Natatawang sabi ni Sofia. Para sabihin ko sa inyo, papatayin ko ang anak nyo sa harapan nyo mismo. At itong bata ito, si Lester ang tinutukoy ito. Sa naalala ko, may kasalanan ito sa akin kaya, hoy bata, tumingin ka sa akin, sa mga mata ko, para hindi mo makalimutan ang mga mata ko, ang mga matang papatay sa pinakamamahal mong nanay. Ani ni Sofia, at hindi namin napaghandaan ang gagawin ni Sofia, biglang binaril nito sa ulo ang ina ng kawawang bata, nahulog ito sa dagat. Halos hindi ako makakilos sa nakita ko. Nanay, nanay, umiiyak na sambit ni Lester, niyakap ito ni Lindia. Umiiyak na rin si Shania. Tawang-tawa naman si Sofia sa ginawa nito, na parang tuwang-tuwa ito. Ikaw ang dahilan kaya namatay ang nanay mo bata ka, pakyalamero ka kasi. Iyak na iyak lang si Lester habang niyayakap ito ni Lindia. Awang-awa ako sa bata. Walang hiya ka, napakasama mo. Napatulo na rin ang luha ko. Hindi ko lubos akalain na magagawa ito ni Sofia. Ngayon, sa tingin nyo, sinong isusunod ko bago ang anak nyo? Itigil mo na yan, si Shachar. Pakawalan mo silang tatlo. At babarilan ko siya, si Shachar sabay tutok ng baril kay Sandy. Lorenzo, akala ko ba mahal mo ako? Hahayaan mo lang ba akong mamatay? Si Sandy, umiiyak ito. What the F*** Sofia, bitawan mo silang tatlo, pag may mangyaring masama kay, wag kang ang tanga Uncle Lorenzo, hindi kayang saktan ni Shachar ang kapatid niya. Hindi nagsasalita si Shachar, pinaputok niya ang baril at nadaplisan si Sandy sa braso nito. Maraming dugo ang lumabas sa braso nito, napasigaw at napalyak ito sa sakit. Lorenzo, hayan mo lang ba akong nasasaktan? Umiyak na sabi ni Sandy. Pakawalan mo silang tatlo, Sofia. Ano? Ayaw ko, gusto ko patay kung hindi ka susunod sa gusto ko, ako mismo ang papatay sa'yo. Si Lorenzo sabay tutok ng baril sa ulo ni Sofia. Days before the meet-up tuso si Lorenzo. Hindi ito mamatay-matay, pero mas tuso si Sofia. Nababalot ang puso nito ng matinding puot at wala itong ibang gusto kundi ang makaganti sa amin ni Shachar sa kasalanan na hindi naman namin ginawa. Sa kasalanan na ito mismo ang gumawa sa sarili. Isang tanga ang maniwala sa kanila. Gusto naming iligtas ni Shachar ang anak namin pero para mailigtas ito kailangan naming ni Shachar na maging tuso din. Hindi kami pwedeng makipag-usap ni Shachar sa pamilya niya o hihingi ng tulong sa mga Saavedra, ang pamilya ng kaibigan namin si Harvey. Ang Saavedra ay ang protector ng ilang kilalang pamilya ng bansa, isa itong mafia organization. Natatakot kami na baka may nagbabantay sa kilos naming dalawa ni Shachar at baka mapahamak pa ang anak namin at ang mga kasama nito. Pero si Marcus hindi nila kilala si Marcus, buong akala nila kaibigan ko lang ito. Hindi nila alam ang tunay na pagkatao nito na isa itong mapanganib din na tao. Si Marcus sa tulong ni Gray ang nakipag-usap sa pamilya ni Shachar at ang nagpaliwanag sa nangyari. Pumunta pa kami sa isla kung saan tahimik na naninirahan ang kapatid ni Shachar. At doon na namin kinatagpo ang pamilya ni Shachar at ang mga Saavedra para may seguo ang plano. Let me do it. Ani ng isa sa mga pinsan ni Shachar na si Kathleen. Let me do the mission. Ako ang magpapanggap bilang si Ate Sandy. This is exactly the mission that I told you Dad, Tito Gareth. After this, babalik na ako at papayag na ako na ipakilala niyo ako sa publiko bilang si Kathleen at haharapin ko na ang mga taong kailangan kong balikan, Dad. Aalis na ako sa Empire at magpo-focus na ako sa kumpanya. Please let me do this job. Mapanganib ang mission na ito, Kathleen. Ani ng ama nito na si Santinir Montreal. Dapat mong isipin ang kambal. Dad, may mission ba akong hindi mapanganib? Please, pangako, ito na ang huli, ititigil ko na ito. Gusto ko lang tulungan ang mga pinsan ko sa huling mission ko. Nagsumamo ang titig, Kathleen sa ama.
Masyadong malihim ang pinsan na ito ni Shachar, wala akong masyadong alam sa kanya. Pero sa pagkaalala ko, ikinasal ito noon. Because of failed marriage at pinagdaanan nito, pumasok ito sa Saavedra Empire bilang isang secret agent ng Empire. Pag isang Saavedra, bata pa lang sila ay tini-training na sila dahil sa hindi madali ang maging buhay nila. Kailangan nilang matuto para ipagtanggol ang sarili nila. Kathleen is a Saavedra too. Isang Saavedra ang mommy niya. At saka dad, hindi pwedeng si Ate Sandy ang ipapadala nyo, mas lalo mapanganib sa kanya. Let's face it, ako lang ang pwede. Magkahawig kami ni Ate Sandy, madali lang naman totally sundin ang mukha niya sa akin through facial prosthetic, magkasing katawan din kami at magkasing tangkad, I know her, madali lang sundin ang boses at kilos niya. At saka, ako lang ang may skills na hawig kay Ate Sandy na kayang lumaban sa Lorenzo na yon. Hindi naman talaga ang misyon ko ang magpapanggap bilang si Ate Sandy, my mission is to kill Lorenzo. He is an enemy of our family, I can't wait to kill him. Young lady, it's my mission to kill him, ani naman ni Marcus. Malaki ang kasalanan niya sa amin. Fine, I will just hit him, but you kill him after I hit him bago pa kita maunahan. Sa bandang huli, pumayag na ang ama ni Kathleen pati na ang mga boss sa Saavedra Empire sa gusto ni Kathleen. Kung kailangan mo akong barilin, don't hesitate to do it, just make sure na hindi mo ako mapapatay. You are a doctor, alam mo ang bahagi ng katawan ng tao na less lang ang pain at hindi peligro. Are you insane? I can't shoot you. You are my cousin, laking matang sambit ni Shachar. Yes, you can, Kuya Shachar. Don't worry, bubugbugin naman kita after, pag matapos na ito. Gagantay naman ako sayo, si Kathleen. Less pain is still painful. Don't worry my dear cousin, binasag na ang puso ko noon. Walang-wala na sa akin ang physical pain, anito na parang humuhugot lang. At isinagawa nga namin ang plano. Pinalabas namin na nakidnap nga ang ate ni Shachar. To make it more convincing walang kaalam-alam ang ibang kamag-anak ni Shachar sa totoo kaya nagpapanik ang mga ito. Mas lalo namin napaniwala si Lorenzo na kinidnap nga namin si Sandy. Back to the meet-up walang hiya ka. Kaya mo akong patayin dahil sa babaeng iyan. Pamangkin mo ako, si Sofia, na galit kay Lorenzo. Ano ba ang babaeng iyan? Hindi mo kano-ano ang babaeng iyan. Siya si Faith, asawa ko siya, si Lorenzo, mukhang may sakit na talaga ito sa pag-iisip. Asawa mo siya, gumising ka Uncle Lorenzo, hindi siya ang asawa mo. Nasa kanya lang ang puso ng asawa mo, pero hindi siya ang asawa mo. Si Sofia, tumigil ka, galit na sabi ni Lorenzo saka ito nagpaputok. Napasigaw si Sofia, muntik na itong matamaan. Lorenzo, bakit mo yan ginawa? Ang ina ni Sofia, nakalimutan nyo na ba? Ako ang boss dito. Ako ang masusunod, galit na sabi ni Lorenzo. Now, kung gusto nyong mabuhay pa kayong dalawa, pakawalan nyo ang tatlong iyan, kapalit kay Sandy. Kitang-kita ko matinding galit sa mga mata ni Sofia, pero wala itong nagawa. Binitawan nito ang anak ko, at sabay na humakbang ang mga ito kasama kina Lindia at Lester, binitawan naman namin ni Shachar ang pinsan niya. Sinadya ni Kathleen na mababagal lang ang paghakbang habang malalaki naman ang hakbang nina Lindia at ng mga bata. Hanggang sa nagkasalubong ang mga ito. Habol ko halos ang hininga ko. Gusto kong tumakbo para salubungin ang anak ko pero kailangan kong maghintay, baka mas lalo pang manganganib ang anak ko. Baka mabulilyaso pa ang plano. Marami talagang tauhan si Marcus pati na ang mga Saavedra na nagkakalat sa bawat paligid. Hanggang sa ilang hakbang na lang ang layo ng anak ko. Nakatingin ako sa kanya, puno ng luha ang mga mata niya. Mommy, ilang hakbang na lang ang pagitan ni Shania sa akin nang napatingin ako kay Sofia, sabay sa pagtingin ko dito ay ang pagtaas nito sa baril na hawak nito at itinutok nito ng baril sa anak ko. Mabilis ko niyakap ang anak at inikat ko ito para may harang ko ang katawan ko dito. Isang putok ang umaalingaw sa buong paligid. Akala ko katapusan ko na pero hindi ako natama ni Sofia, bigla naman kasi itong nasipa ni Kathleen. Nahulog ito sa dagat, at hindi na ito napagtuunan ng pansin, kasi nagsimula na ang kaguluhan.
Hindi ko na rin alam kung ano ang nangyayari, kung bakit nakatakbo si Lorenzo, at ngayon nakakover sa amin si Kathleen at si Shachar. Nakita ko ang pagpasok ng Kuya Marcus ko sa barko para sundan naman si Lorenzo. Patuloy naman ang grupo ng mga Saavedra sa pamumuno ni Harvey para kalabanan ang grupo ni Lorenzo. Dito lang kayo, tutulong lang ako, ni Kathleen sa amin nang tuluyan niya kaming nadala sa tagong lugar. Tumango lang ako. Umalis naman si Kathleen. Si Shachar naman ay hindi na ito makalabas mula sa pinagtataguan nito at nakipagpalitan din ito ng putok pag may pagkakataon. Natatakot ako para kay Shachar, hindi siya katulad sa pinsan niya na dumaan sa isang pagsasanay, sanay sa ganitong kaguluhan. Auntie Sophie, ang nanay ko. Wala na ang nanay ko. Umiiyak na sabi ni Lester. Tulong luha ito. Napaiyak akong nakatingin sa kawawang bata. Iniwan nito ang ama nito na sa pagkakaalam ko isang Russian nung ipinagbubuntis pa lang ito ng ina nito. Ngayon, 2 magulang na nito ang wala. I'm sorry Lester. Tulong luha kong sabi dito. Niyakap ko ang 2 bata. Umiiyak ang mga ito. Patuloy pa rin ang putukan. Marami naman kasing mga tauhan si Lorenza. Maya-maya, napasigaw ako nang nakita na natamaan si Shachar. Bumitaw ako sa mga bata. Lindia, dito lang kayo. Magtago kayo dito. Pupuntahan ko lang si Shachar. Hindi ko na hinintay na magsalita pa si Lindia, mabilis akong lumabas mula sa pinagtataguan namin pero bago pa ako nakalapit kay Shachar na ngayon nakahandusay na sa lupa, naramdaman ko ang isang malamig na bagay na itinutok sa akin. Sumama ka sa akin kung ayaw mong kalabitin ko ang gatilyo ng hawak kong baril at basag ang ulo mo. Kahit hindi ko lingunin, alam kong si Sofia ito. Nahulog ito sa dagat kanina, nakaahon pala ito. Huminahon ako. Hindi ako dapat magpanik. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makatakas ako mula sa kanya. Humakbang ka. Ginawa ko naman ang sinabi niya sa akin. Humakbang ako. Alam niya ang pasikot-sikot sa lugar na ito kaya ngayon dumaan na kami sa isang tago at maliit na daan. Hindi ko alam kung saan niya ako planong dalhin. Saan mo ba ako planong dalhin ha? Hindi ko napigilan na tanong sa kanya. Sa tingin mo saan, Sophie? Mula pa noon, wala na akong gustong gawin kundi ang mawala ka sa buhay ko. Anito, aminado siyang nasaktan siya sa sinabi nito. Para bang sinasabi nito sa kanya na kahit minsan, hindi siya naging mahalaga dito. Akala mo ba talaga na gusto kong may kakambal ako? Hindi. Kahit mas mahal ako ng mga magulang natin pero mas marami pa rin ang nagkakagusto sa'yo. Ikaw ang maganda, ikaw ang matalino, ikaw na lang lahat kahit magkamukha tayo pero ikaw ang maganda sa paningin ng mga tao. Paano ka maging maganda? Ang mukha mo ay akin lang naman. Mas maganda pa rin ang original kaysa peke, hindi ko napigilan sambit. Tumigil ka kung ayaw mong papatayin kita ngayon din. Hindi na ako nagsasalita. Wala sa plano ko ang mamatay, gusto kong mabuhay para sa mga anak ko at para sa isang pang pagkakataon naming dalawa ni Shachar. Naalala ko si Shachar, sana okay lang siya. Isa siyang doktor kaya alam niya kung paano makasurvive sa sugat niya. Para sabihin ko sa'yo hindi kita minahal ng tulad sa iniisip mo. Sa totoo lang, hiniling ko nga sa mga magulang natin ang puso mo na siyang regalo nila sa akin sa 18th birthday natin sana. Bakit? Gusto kong gumaling. Gusto kong maging malakas. At ikaw lang ang tanging pwedeng maging donor ko. Hindi ko naman inaasahan na papayag pala sila. Ganyan nila ako kamahal. Hindi katulad mo na hindi ka man lang nila minahal. Ni Katie Ting ay hindi ka minahal ng mga magulang natin. Masakit diba? Masakit marinig ang katotohanan. Tama siya, masakit pa rin marinig ang katotohanan. Masakit pa rin tanggapin ang totoo. Pero mas matindi ang galit ko kaysa sakit na naramdaman ko. Sinira ng mga magulang niya ang buhay ko. Sinira niya ang buhay ko. At idinamay pa nila ang anak ko. Ang dami nilang idinamay para lang sa paghihiganti niya na walang katuturan. Ipinalingga ko ang aking mga mata sa buong paligid, naghahanap ng tiyempo para makawala ako sa kanya. Patuloy kami sa paghakbang hanggang sakong siyam na alam nung mga panahon na yun na hindi naman talaga kita kapatid pero wala na akong pakialam sa'yo. Wala na akong pakialam kahit mamatay ka man. Kung alam ko lang na madisgrasya ako nung araw na yun. Sana iba na lang ang plano ko. Sana yung plano ko ay yung ikaw ang mapahamak, ikaw ang mamatay. Kasi hindi ka naman mahalaga sa akin. 7 Masakit diba?
Huminga ako ng malalim. Sofia, hindi naman masakit eh. Alam mo ba kung ano ang masakit? Ano? Yung hindi ka nagawang mahalin ni Gray at pinaniwala mo ang sarili mo na ikaw ang mahal ni Shachar. Iyon ang masakit. Walang hiya ka. Tumahimik ka. Nagtatanong ka. Sinasagot lang kita. Pero sa tingin ko masakit din ito. Bigla kong inapakan ang paa niya, napaigik siya sa sakit kaya nabitawan niya ako. Nawala siya sa focus dahil sa sakit. Sinamantala ko ito, malakas ko siyang itinulak kaya natamba siya. Mabilis kong kinuha ang baril mula sa patay na lalaking nadaanan namin. At itinutok ko ito sa kanya. Sige, paputukin mo. Patayin mo ako. Hindi na nakapagtataka yan, hindi ka naman naging mabuting kapatid sa akin. Mula pa noong bata pa tayong dalawa, lagi mo na akong ipinapahamak dahil gusto mong may mangyaring masama sa akin. Kaya hindi na ako magtataka kung paputukin mo man yang baril. Aniya, matalim ang titig ko sa kanya. Itinapat ko ang daliri ko sa gatilyo ng baril. Pero nanginginig talaga ang kamay ko. Hindi ko lubos akalain na darating ang araw na ito. Nahahawak ako ng baril at may papatayin akong tao. At ang taong papatayin ko ay walang iba kundi ang kinilala kong Kamabal. Akmang ipuputok ko na ito ng, hindi mo ba ako mahal Sophie? Papatayin mo ba talaga ako? Hindi mo ba ako bibigyan ng pagkakataon para makapagbagong buhay at pagsisihan ang mga kasalanan ko? Tanong ni Sofia sa akin, nagsumamo ang titig niya sa akin. Natigil ako sa plano kong gawin. Habang nakatingin ako sa kanya, naalala ko ang aking kakambal na minahal ko. Minahal ko ng sobra si Sofia kaya napakasakit sa akin ang katotohanan na hindi man lamang niya ako minahal. Hindi ako makasagot. Tuluyang tumulo ang luha ko habang nakatingin sa kanya. Hindi ko maintindihan kung bakit humantong kami sa ganito ni Sofia. Buong akala ko matatag ang pagiging magkapatid namin. Buong akala ko, habang buhay kaming dalawa ni Sofia ang magkakampi pero hindi ito ang nangyari, dahil kaming dalawa ang maging magkalaban at ngayon pareho namin gustong patayin ang isa't isa. Bakit nauwi sa ganito ang lahat? Bakit dito nauwi ang maganda naming samahan? Hindi mo ba talaga ako minahal, Sofia? Napatanong siya dito. Paano kung sasabihin ko sa'yo na minahal naman talaga kita, Sophie? Sinalubong niya ang titig ko. Pagsasabihin ko ba sa'yo ang totoo na minahal naman talaga kita? Mapapatawad mo ba ako? Pwede pa ba tayong bumalik sa dati? Di ba, magkakampi tayong dalawa? Mas lalong napatulo ang luha ko, naalala ko kasi ang bahagi ng kabataan naming dalawa na magkasama. Kaya lang hindi kita minahal at kaya kitang patayin. Mabilis na itinutok ni Sofia sa akin ang baril na nabitawan niya kanina. At isang putok ang tumapos sa titigan naming dalawa. Tunay nga sa bandang huli, mananaig pa rin ang kabutihan. Napatingin ako sa puntod ng mga kinilala kong mga magulang, at nasa tabi din nila ang puntod ng kinilala kong kakambal. Hanggang ngayon, masakit pa rin, hindi naman kasi madaling maghilam ang sugat ng kahapon. Kinilala ko sila bilang pamilya ko, minahal ko pero sila pala ang sisira sa buhay ko. Namatay ang kinilala kong ina nung araw na yon. Natamaan ito ng baril. Hindi nagawang ipagtanggol nito ang sarili nito, hindi ito nakatakas. Hindi ako ang bumaril kay Sofia kundi ang kuya kong si Marcus. Muntikan na rin ako nung kung hindi lang naunahan ni Kuya Marcus si Sofia. Naalala ko paniyakap ko ang duguan katawan ni Sofia. Hindi ko ito mapigilan kasi nasasaktan ako sa nangyayari sa aming dalawa. Sophie, patawad. Pero gusto ko lang malaman mo na totoo naman kitang minahal noong mga bata pa tayo. Kataga na binitawan ni Sofia bago siya tuluyang nawala ng buhay sa mga braso ko. Ito ang mga huling pagkatapos ng dagok na yun, wala kaming sinayang na oras ni Shachar, inayos namin ang mga kailangan ayusin. Binigyan namin ng matinong libing sina Sofia at ang ina nito. Pinalibing din namin ng maayos ang ina ni Lester na si Gemma. Doon ako awang-awa sa bata. Sila yung mga inosente na nadamay sa galit ni Sofia sa amin ni Shachar. Pagkatapos ng libing ni Gemma, bumalik kami dito sa Manila at napagpasyahan kung ibenta na lang ang beach resort ko doon. Mahalaga iyon sa akin pero kailangan kong bitawan para sa bagong buhay na pinaplano namin ni Shachar para sa pamilya namin. Shachar and I has a plan that once everything is in order, we will move to another country to start a new life.
This will also help the children avoid remembering the painful events and minimize the chances of them being traumatized because of the new environment. Sa pag-alis namin sa probinsya ay dinala namin si Lester, inihabilin ng dalawang matanda sa aming dalawa ni Shechor si Lester dahil parehong matanda na ang mga ito. Plano na rin namin ni Shechor na asikasuhin ang adoption ni Lester para maging legal namin itong anak. Para maging pantay ang karapatan niya sa mga anak naming dalawa ni Shechor. At mamahalin namin ito na parang sarili naming anak. Lester and Shania are still under counseling para hindi sila magkaroon ng trauma sa nangyari. They are still young, and there's a high possibility that they may have experienced trauma from what happened, whether we notice it or not. That's why we didn't wait for it to manifest. We immediately had them see a psychologist. They are currently undergoing counseling. Huling sulyap muna ang ginawa ko sa puntod ng kinilala kong pamilya bago ako humakbang para lisanin ang lugar. Kung nasaan man sila ngayon, sa kabila ng lahat ng kasalanan sila sa akin, hangad ko pa rin ang kapayapaan ng mga kaluluwa nila. At kung totoo man ang reincarnation, sana sa susunod na buhay nila ay maging mabuting tao sila, maging masaya at makamtan ang maganda at makabuluhang katapusan. Saan nyo ba kasi ako dadalhin? Tanong ko kina Shania at Lester, naka-blindfold ako, hinawakan ako ng dalawang bata sa magkabilang braso ko para hindi ako matamba. May surprise daw kasi sila sa akin. Wait mommy, we're almost there. Si Shania, kayo talaga, baka kung ano na yan, natatawa kong sabi. Magugustuhan mo ito Auntie Sophie, si Lester. Ayaw niya kaming tawagin mommy at daddy ni Shechor, hinayaan ko na lang. Alam kong nalilang siya. At saka masyado pang presko ang sakit na dulot sa pagkawala ng nanay niya. May mga pagkakataon nga na para siyang binangungot sa gabi at sinasambit ang pangalan ng nanay niya. Pero gagawin naming dalawa ni Shechor ang lahat, makaahon lang si Lester mula sa trahedya na yun sa buhay niya. Maya-maya, naramdaman ko na binitawan ako ni Shania at Lester at iniwan nila akong dalawa. Tinawag ko ang pangalan nila pero hindi nila ako sinagot. Tahimik lang ang buong paligid. Hanggang sa naramdaman ko ang pagtanggal ng kung sino sa blindfold ko. At kahit hindi ko pa nakikita sa kung sino ang gumawa nito. Kilala ko na ang amoy niya. Naramdaman na siya ng puso ko. Shechor sambit ko magkaharap na kaming dalawa. Ipinalingga ko muna ang mga mata ko sa buong paligid. Candlelight dinner at ang ganda ng lugar, puno ng palamuti ng mga bulaklak. Ang ganda din ng gabi, maliwanag ang buwan. Asawa ko pa rin naman siya. Hindi pala niya itinuloy ang annulment naming dalawa noon. Ang dokumentong natanggap ko noon na magpapatunay na wala ng bisa ang kasal naming dalawa ay peke pala. Wala talaga sa plano niyang hiwalayan ako, ginawa lang niya yun para maprotektahan ako laban sa Sofia. At plano niya noon, ay hahayaan muna niya kaming umalis ni Shania habang iniisip pa niya kung paano isahan si Sofia. Kung paano ayusin ang problema niya kay Sofia. Pero naunahan siya nito. Bago pa man niya nagawa ng hakbang niya, naisahan na siya ni Sofia. At nagawa na ni Sofia na alisin kaming dalawa ni Shania sa alaala niya. Baby, nakangiti niyang sabi. Shechor, ano ito? Parang ngayon lang ako nagdadalaga. Kinikilig ako ng husto sa ginawa niyang ito. Nanlaki ang mga mata ko nang bigla siyang lumuhad sa harapan ako. Anong ginagawa mo, baby? Sophie? Alam kong marami akong pagkakamali na nagawa sa iyo at napakaswerte ko dahil sa kabila ng lahat, minahal mo pa rin ako tinanggap muli sa buhay mo. Gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Wala akong ibang minahal kundi ikaw lang. At salamat dahil sa kabila ng pagkakamali at pagkukulang ko, napakataba ng puso mo para patawarin ako at binigyan mo ako ng isang pang pagkakataon para mapatunayan kong mahal na mahal kita. Hindi ako nagsasalita. Nakatitig lang ako sa kanya, kitang-kita ko ang pagmamahal sa mga mata niya. Kaya nag-init na talaga ang bawat sulok ng mga mata ko. I wanted to have a fresh start, kasama ka at ang mag-anak natin. I remember I didn't propose to you before kahit pa halos buong buhay ko pinapractice kung paano mag-propose sa'yo. Nakakakaba pala ito, napatawa ako sa sinabi niya. Napasimangot naman siya, pero ngumiti din siya agad. Baby, will you marry me again? At tumambad sa paningin ko ang isang diamond ring. Napatitig ako sa kanya habang walang tigil sa pagtulo ang luha ko.
Bakit ko nga ba siya tinanggap agad muli sa buhay ko? Dahil ito sa madaming kadahilanan. Maliban sa mahal ko pa siya at ramdam ko din na mahal niya ako, bakit ko pa titigilan pa kung gusto ko siyang makasama muli? Ang daming panahon na nasayang naming dalawa ni Shachar, nagkakaedad na kaming dalawa pero hindi pa rin kami nabigyan ng pagkakataon para maging masaya kasama ang isa't isa. Kailangan namin bumawi sa mga panahon na nasayang. At kailangan namin bumawi agad. Isa pa, bilang isang ina, dapat ko din isipin ang kasiyahan ng mga anak ko. Gusto makasama ng mga anak ko ang ama nila. Ayaw kong ipagkait sa kanila na makasama nila ang ama nila. Matagal nang nalayo sa kanila ang ama at masyado silang nangungulila dito. They deserve to have a happy and completed family. Yes, tulong luha ko kay Shachar. I will marry you again, Shachar. Ngumiti siya, pero namumula talaga ang mga mata niya. Sa kanya isinuot ang singsing sa daliri ko kung saan ito nararapat. Tumayo siya at pinunasan niya ang luha ko. Thank you, baby. Tuluyan niyang tinawid ang pagitan ng labi naming dalawa. Agad naman akong nakipagpalitan ng halik sa kanya. Napaka-passionate ng halikan naming dalawa. Puno ito ng pagmamahal. Pagkatapos ng mahaba naming halikan, magyakapan kaming dalawa habang nakatingin kami sa mata ng isa't isa. He is the only man that I love. I can't believe na sa dami ng pinagdaanan naming dalawa, haharapin na pagkasama ang bawat umaga na positibo. He is mine. He is mine, ever since. I love him, then, now, forever. Baby, umaangat ang mukha niya sa akin. She is so beautiful. Lagi akong nagagayuma sa ganda niya. At hanggang ngayon, siya pa rin ang pinakamaganda sa aking paningin. Have I ever told you just how much I love you? Every single day. You tell me every morning before we even get out of bed, and every night without fail, just before we fall asleep. I couldn't help but smile. Every day, I made sure to show her and remind her just how much she means to me. It's something I promised her long ago that I would never take for granted the second chance she gave me. I was determined to prove, again and again, that I would never let her down. And I'll never stop telling you how much you mean to me. I love you more than words can ever express, Sophie. More than you'll ever know. She looked at me with that soft, sweet smile of hers and gently pressed her lips to mine. That simple, loving gesture made my heart race like it always does whenever she's nearby. And I love you too, Shachar, she whispered, her words filling me with warmth. In 10 years of being married at second time, hindi perpekto ang pagsasama namin pero masaya kami, masaya ang pamilya namin. After our wedding, inayos na namin ang pag-migrate namin dito sa Canada para sa bagong simula. I am working in one of the biggest hospitals here in Canada as a surgeon. Habang may sariling butik naman si Sophie. We brought Lester with US, but we didn't legally adopt him. Si Lester mismo ang nakiusap sa amin na wag siyang tuluyan ampunan. But we are his legal guardian hanggang sa tumuntong siya sa tamang edad. Kaya nung nag-18 years old na siya, hindi na namin siya pinigilan ni Sophie nang napagpasyahan niyang bumalik sa Pilipinas at ngayon nga, he is studying there in a medical school. Kami pa rin naman si Sophie ang nagpapaaral sa kanya and he respected US na parang tunay na mga magulang. Mahal din naming dalawa ni Sophie si Lester na parang sarili naming anak. Naging mabuting kuya ito sa mga anak naming dalawa ni Sophie. Shania is now 16, and pareho kaming proud ni Sophie sa kanya. Mabait at matalino ang anak namin. Aahan is now 11, medyo maloko pa ang anak namin ito pero hindi naman pinabayaan nito ang pag-aaral nito. At ang bunso namin ni Sophie, kambal, babae at lalaki, sila ang pahinga naming dalawa ng asawa ko sa buong araw na pagtatrabaho. Si Lindia pa rin naman ang nag-aalaga sa mga anak namin, kasama din namin siya dito sa Canada. After weathering the intense storm we had to face, Sophie and I emerged even stronger not just for ourselves, but for our children as well. We've grown more resilient, and now more than ever, we're determined to do whatever it takes to protect the family we've created together. Constant secrecy rarely brings anything good.
You can't always handle everything on your own, sometimes, you need someone you can lean on. If something is weighing on your heart, there's no harm in speaking up and sharing it. Bottling things up only creates more distance, and honesty is what keeps you as close. This is our story. Sophie and me are now signing off. Thank you very guys at umabot kayo hanggang dito. God bless sa inyo. Love lots.